Dr. Daisy Apolinar, ang focal person ng PhilHealth accreditation dyan po sa Region 4A. Doktora, balik po tayo sa Himpapawid, ma'am. Opo. Kinig na Ayun. po. Yes, and malinaw na malinaw. Loud and clear, and you're beautiful on TV as well as in person. Okay. Doktora, unang tanong po, ano ba itong yakap program ng PhilHealth at papaano po at sino po ang mga makikinabang dito? Opo. Ang YAKA po is Yaman ng Kalusugan Program. Si PhilHealth po kasi ay mahilig siya sa acronym. So, Yaman ng Kalusugan, siya po yung nag-stand for the YAKA itself. Yung YAKAP. Apo. So, dati po siyang konsulta, PhilHealth konsulta, way back 2021. Sila po ay assuming po na ang pasyente pag pumunta sa doktor, yun po ang tinatawag nating basic consultation. So pag sinabi po nating Yaman ng Kalusugan, pinalawig po siya, hindi lang po siya consultation. So andyan na po ang ating primary care facility na nag-o-offer po ng healthcare screening hanggang consultation, dispensing of medicines, prescription po ng basic medicines. Andyan po ang ating cancer screening. Andyan din po ang ating PhilHealth Gamot. Pumasok na po si PhilHealth Gamot. So, mas napalawig po siya sa ating sa pangunguna po ng ating President Marcos. Pinalawig po niya ang basic na konsulta. Okay. Ng 2020. Okay. Sa mga nakikinig po, nabanggit ninyo dalawa, konsulta at saka gamot. Ibig sabihin, Gamot, saka cancer screening po. Kasama niya din si cancer screening. Okay. So paano pong proseso? Halimbawa po ako'y nakikinig ngayon, ako'y senior citizen o ako'y hindi naman senior citizen, basta wala akong kakayahang magpagamot at bumili ng gamot, partner, sa mga mamahaling doktor at mamahaling ospital. Gusto ko sa yakap ako maka-avail ng serbisyo. Anong gagawin? So ang yakap po natin is primarily outpatient po siya. Hindi po siya under ng emergency packages ni PhilHealth. So, ang kailangan pong gawin, actually, ang ating pong yakap is all Filipinos po. Lahat po ng Filipinos are eligible. So, hindi po ibig sabihin na pag tayo po ay may PhilHealth ID, automatic po tayo na naka-register din sa ating yakap. So, ang gagawin po ng ating mga senior citizens, primarily na nangangailangan po ng gamot, tayo po ay magpaparehistro kung wala po tayong PhilHealth ID. So tayo po ay pupunta sa atin po mga local health issues offices para matulungan po tayong sulat po yung ating PMRM, ating PhilHealth member registration form. Kung wala pa po tayong PIN, PhilHealth Identification ID. Kailangan po kasi lahat ng Pilipino po ay, tayo po ay may sari-sariling PhilHealth Identification Number. So kung wala pa po tayo noon, sa local health insurance office po tayo. So yun yung unang step, Dr. Daisy Apolinar, no, Yan Doc? po. Oo, na kailangan mag-apply muna, magparehistro sa PhilHealth, magkaroon ng, kumbaga yung PIN, o yung ID number. Yes. Opo. ID. Yun yung munang importante. Kung wala po ay magtungo po saan po ulit yung, Doc? Sa pinakamalapit po na local health insurance office. Ayan. Sa Region 4A po, ang Region 4A po kasi is Calazon lang po kami. Calazon. So Laguna, Quezon, and Cavite. So hindi pa po kasama si Batangas at si Rizal. So may kanya-kanyang regions po sila. Okay. So meron po tayong dalawang offices po sa Cavite, dalawa po sa Laguna, at dalawa din po sa Quezon. So tigda-dalawa sa mga probinsya na nabanggit nyo. So, pero madali lang naman po ba, Doc, na mag-apply? Hindi naman po tayo abutin ng buong maghapon. Ay, hindi naman po. Basta masagutan lang po yung ating forms. Magdala po ng valid IDs
Mhm. Kung wala pong valid IDs, birth certificate po inaalaw. Mhm. At kung wala naman po talagang katibayan ng katauhan, yun po ay tutulungan po ng ating mga local health insurance offices po para magkaroon po sila ng ID. Mm. Okay, Doktor, tika muna. May binanggit kayong lugar kung saan tala o magpaparehistro. Ibig sabihin, kailangan pumunta po doon, hindi ho ba pwedeng sa mga local health center o online? Pwede naman po silang matulungan. Kung halimbawa po sila po ay nasa health center, may YACA facilities, yung pong YACA facility ang tutulong po sa kanila para madala po ang kanilang form ID sa ating pong local health insurance offices po. Para makakuha po ng ID, PhilHealth Identification Number. Okay. So hindi pero may Sila po ay pwedeng matulungan. pero may online application din po ba? Yung online po ay ngayon po ay prefer po ang local health insurance office po na gagawa po nito para maka-issue ng ID. Mm. Ang online po natin ay para po sa rehistro naman ng YACAP. Sa YACAP naman okay. siya. Hindi po sa ID ni PhilHealth. So kailangan for the PhilHealth ID, kailangan ay personal na pumunta. Oo. Kung hindi ka pa miyembro. Opo. Mhm. Opo. Kung hindi po tayo miyembro ni PhilHealth. Pero hindi ho ba So mas iba po si YACAP kasi hindi ho ba automatic naman pagka ikaw ay senior citizen? Basta ayon sa Universal Healthcare, hindi ho ba pag Pilipino ka, automatic 'yun? Pero- Miyembro ka na ng PhilHealth. Pero kailangan po magpatala pa rin, di ba? kailangan pa pong magpatala kasi kailangan po nilang makakuha ng identification number. Okay. Para makakuha po, may mga requirements po talaga. Okay. So dito na tayo sa Pero yakap. lahat po tayo ay pero lahat naman po tayo ay talagang eligible po para sa atin po. We are all eligible para maging PhilHealth members. Kailangan lang ng ID. Okay, sige. Kung halimbawang miyembro na ako, ng PhilHealth, meron akong ID, gusto ko naman ako ay magparehistro naman doon sa yakap. Opo. Paano Gusto ko magpayakap, Sir Henry? gusto ko magpayakap. Paano ho naman ako, paano ho yung proseso ng registration sa yakap? Yan. Ang tawag po natin, pagyakap naman po siya, is selection and assignment. So, binago na po yung term kasi ang registration po, ginagamit na lang siya sa PhilHealth ID. PhilHealth Identification Number. Ngayon po, para tayo ay magpayakap, maging isa po tayo sa mga beneficiary ng ating YACA program, kailangan po tayo naman po ay magkakaroon ng selection ng YACA facility at magkaroon po tayo ng assignment. Ang ginagamit po natin, Sir Henry at Ma'am Karen ngayon is the eGov app. The Super eGov app. Yan po ang talagang pinapatupad para po easy accessibility po sa lahat po ng Filipinos. So, enhance po ang ating eGov app. So, yun naman po ay online na siya. Tayo po ay tutulungan din ng ating mga local health insurance offices, pati rin po ng ating pong mga YACA facilities. Kung halimbawa po ako, gusto ko sa isang malapit na YACA facility na katabi po namin, pwede po akong pumunta, pwede po akong magpa-assign sa kanila, or pwede rin po tayo pumunta sa local health insurance office, pwede rin pong eGov app. Yan po ang gagawin. Okay. Malinaw na, partner. Kung wala kang ID, i-separate lang natin. Kung, alam mo, miyembro ka ng PhilHealth pero wala kang ID, pupunta ka sa local health center, may pipil up ang karon, yung application mo sila nang bahala magdala doon sa mga health insurance office. Pag may ID ka na, para maka-avail ka ng YACAP program, kinakailangan mo namang magparehistro doon sa sistema ng YACAP program through eGov. Yes, opo. Okay. So, kung hindi mo alam yon, pumunta ka din sa health center Para mag-guide ka. para Oo. mag-guide ka kung paano ka magrehistro. Guide. Okay. Opo. Okay. So, pag rehistrado na, ano ang makukuha mo? Pag rehistrado ka na sa YACAP. So, tayo po ay
So pag tayo po ay nakarehistro na, so ang gagawin po ng ating Yakap facility, may tinatawag po tayong first patient encounter. Baka medyo Apo, anong ibig sabihin yan, ma'am? First patient encounter. first patient encounter. Yan po ay parang interview siya doon sa ating member para po makuha ang kanilang health profile. So ilang taon na sila, ano po yung sakit na meron sila, ano po ang mga ginawang operations, yun po ay health profile ni patient. So malalaman po kung anong risk. Meron po ba siyang hypertension, diabetes, para yun po ang pagtutuunan kung saan po bibigyan siya ng nararapat na management. Kasi ang Yakap po natin, nakalock-in po tayo sa isang Yakap facility. So malalaman po ng doktor na ito ang kanyang risk factors, ito po ang kailangan nating pagtuunan sa pasyente nito. Kailangan siyang maalagaan. Yun po ang isa sa kailangan pong gawin sa first patient encounter. Okay. Pagkatapos So, po nun, Doc. Pag po siya ay na first patient encounter, meron po tayong tinatawag na PhilHealth Check Utility. Kailangan po na ma-verify natin kung yung pasyente nga po ba ay yung tugma doon sa nakalagay na ID sa kanyang pong PIN. So minsan po kasi nagkakaroon tayo ng issue, baka hindi yung tao na yun yung pumunta, baka na-swap sa ibang tao. Kasi binabayaran po ni PhilHealth yun eh. May bayad ang first patient encounter na 680. Yun po ay binabayaran sa facility. Sa services po nila. Kaya may control po si PhilHealth na pag pumunta po si pasyente or the first patient encounter, totoo po ba na itong pasyenteng ito ay siya po yung talagang magpapacheck. Okay. So pag na first patient encounter na po, So yan pag po. na first patient encounter na po, Okay. So pagkatapos ng first so meron patient, na pong ng patient first encounter, na-verify na ikaw ngayon, doon na tayo sa doon na tayo partner sa libreng gamot sa Yakap. Paano naman makakakuha ng libreng gamot? At sino ang pwedeng makahingi ng libreng gamot? So, itutuloy muna natin, Sir Henry, yung process po. So, pag yung pasyente na first patient encounter, magkakaroon po ng empanelment. So, empanelment po, merong agreement yung pasyente at yung Yakap facility na yung pasyente po ay dun siya makikita ng doktor. Dun titingnan yung kanyang health assessment sa buong isang taon. Pag siya po ay empaneled na, tutuloy po ang pasyente for consultation ni pasyente. So sa consultation po, dalawa po ang pwedeng mangyari. Pwede po siyang bigyan ng prescription. Meron po tayong 21 meds na nakapaloob po sa ating Yakap facility. At meron po tayong medicines na 54 medicines. Yun naman po ay nakapaloob sa ating PhilHealth gamot. So ngayong taon po na ito, hindi pa po siya magkasama. So hopefully by next year po, yung buong 75 meds po na yun ay nasa loob na po ng PhilHealth gamot. So ang pangalawa naman po, kung kailangan po ng reseta ng prescription or yung request para po sa mga laboratorio, may dalawang laboratorio din po si Yakap. Yung laboratorio po na basic na 15 nasa loob ng Yakap facility. Meron din po tayong cancer screening na nasa loob naman po ng ating accredited cancer screening facilities po. Okay. So, Doc Daisy, may mga nagtatanong din dito. Under Yakap po, may kasama rin po ba dito na mga laboratory tests, mga screenings? Aside from nabanggit nyo nga po, may cancer screening po. Yung iba pong mga screening at mga laboratory, pwede rin po bang isama yan sa Yakap? Meron po tayong sets of 15 laboratories, yung pong mga basic natin. Kasama po siya. Yung po mga CBC, mga po natin, lipid profile. Kasama po ito sa mga test urinalysis. Yun po ay included sa atin pong mga... Kasama din pong ultrasound. Yun pong ating 15 diagnostics. Opo. May mga test po na kasama. Okay. So ito yung ito yung sa screening ng pasyente o sa consultation ng pasyente. Ito yung site.
Na pagka ikaw ay rehistrado na sa yakap, i-interviewin ka pag ikaw ay na-interview at ikaw ngayon, so maa-avail mo na yung konsultasyon, screening ng cancer at mga laboratory. Ano ho? Opo. Okay. Ngayon, yun naman nga hong paghingi ng libreng gamot. Ano po ang mga proseso noon? Yung pong ating 21 meds, yung po ay under po ng yakap. Depende po sa yakap facilities. Kung sila po ay FDA license para mag-issue po nitong ating 21 meds, or kung sila po ay may KMOA or SDS na pharmacy na FDA license. So yung po ang mag-i-issue ng ating basic 21 meds. So ang basic 21 meds po ay yung mga simple pong mga antibiotic, pang losartan, yung mga pang high blood po, amlodipine, kasama po siya sa 21 meds. Oo. Tapos yung naman pong, yan po ang mga basic meds po natin. Yun po ay ibibigay ng YACA facility. Yun po ay manual prescription. So iba po siya sa PhilHealth gamot. Magkaiba po sila. Ay paano po, ano ang requirements doon sa yakap gamot provider? Ano ang mga dadaling ko roon? Halimbawang kailangan ko ng maintenance medicine, partner. Ano ang dadaling ko para mabigyan nila ako ng gamot? PhilHealth gamot. Sa PhilHealth gamot naman po, meron po tayong tinatawag na gamot app. Siya po ay under po siya ng Chrome browser. Meron po talagang specific na application para po makapag-reseta ang ating YACA physician. So ito po ay dadaan sa atin pong electronic, hindi po siya manual prescription. So pag dumaan po ito doon, automatic yung atin pong gamot app na po ang magre-release po, ang magge-generate po ng atin pong prescription. Meron po siyang specific na unique prescription security code. Specific lang po para doon sa gamot na yon. So halimbawa po, wala siya sa 21 meds, andun po siya sa 54 meds with combination medicines. So ang pasyente po natin, bibigyan po ng reseta with a unique prescription security code galing po sa gamot app. Yung po ay printed out po ang ating prescription galing sa PhilHealth gamot. Hindi po siya manual. If ever man po na manual, dapat meron po siyang UPSC, Unique Prescription Security Code. Kung wala po noon, hindi po mabibigyan ng gamot po ang ating member. Okay. So, hindi po sila makaka-avail ng 20,000. 20,000 po ang ating limit po ng ating gamot, Kada PhilHealth taon. gamot. Yun po ay nakapaloob kada taon. So saan ka kukuha niya mga prescription, electronic prescription na yan? Saan mo makukuha yan? Kung tayo po ay naka-assign dun po sa selected po natin na YACA facility, halimbawa po ako ay nakarehistro po assign po ako sa Quezon Medical Center. So si Quezon Medical Center po, doon po ako magpapakonsulta. Yung YACA physician po na accredited po at nominated ng QMC, siya po ang magbibigay po sa akin ng reseta. So Tapos, dapat po kung saan po sila naka-assign. Tapos, Doc, may nabanggit po kayo na meron pong, kumbaga, o-order, online para makuha din po yung sinasabi nyong code, tama po ba? So, required din po ito. After nyo po magpa-check up sa ating doktor po, kung saan tayo naka-assign na health facility po, kailangan po bang mag-online pa rin po ba tayo para makakuha po? Sabi nyo po kasi hindi manual yung reseta. Yung encoding po ni physician, ina-encode po siya ni physician sa mismong app po. Si doktor na. Oo, So, ibig sabihin, si doktor Doc, po ang kailangan po, kunyari si Ka Henry ay kailangan, hindi, wag naman si Ka Henry, iba na lang. kahit ako, sige. Ano Sige. ako? Kunyari, meron po si Ka Henry nga kailangan niyang May maintenance. maintenance ako sa high blood, May maintenance ka na High ba? blood, Hindi halata. Anyway, may maintenance si Ka Henry sa high blood. Gusto niya pong maka-avail ng gamot, yung libreng gamot under
maiyakap po, ano, kasi may 20,000 nga po per year. So ano pong una niyang gagawin? Pupunta po siya dun sa hospital o health facility kung saan po naka-assign. Magpapacheck up po siya sa physician o sa doktor. Magre-reseta po yung doktor. Yung assistant po ni doktor o mismong si doktor ang magpapasok sa system. Tama po ba? At magge-generate po yung system, ipiprint out niya po, at yung print out na inibibigay niya kay Ka Henry, at si Ka Henry ay pwede nang kumuha ng kanyang gamot. Tama po ba, Doc? Yes, tama po, Ma'am Karen. Tama po. O, alam mo ang gagawin mo, Ka Henry. So dapat, pag pumunta ka doon sa kukunan mo ng gamot, may print out ka nung in-encode nung doktor sa Opo. system. Yes po. Pag Opo. wala ka nung Kasi print, yung pong prescription na yon, bali na po ang record mo na ito po yung gamot. Oo. Kasi may mga window, may window period. Ang ating pong antibiotic, valid lang po siya ng 2 days. Mm-mm. Ang lahat po ng gamot, under po, except antibiotic, yun po ay 2 weeks. Kaya Sir Henry, pag ikaw ay pumunta sa pharmacy at lapse ng prescription mo, babalik po kayo sa inyong yaka physician. So Papareseta po ulit kayo. kung antibiotic ang kukunin mo, dapat yung dala mong print out sa loob ng 2 araw, madala mo na. Makuha na. Makuha po. mo na. Opo. Tapos yung iba pang Para maintenance, hindi po kayo magbayad. ayun. Yung maintenance, ilang araw yung kailangan makuha mo? Within 2 weeks po. Within 2 weeks. 2 weeks. Oo. So malinaw Opo. sa mga nakikinig sa atin. Okay. Pag kayo ay na-rehistro na ninyo yung mga pangalan ninyo doon sa mga health center, yaka facility, doon na rin kayo magpapacheck up. Tapos pagre-resetahan kayo ng doktor, kung ano ang ire-reseta sa inyo, ipapasok ng doktor sa system. Tapos yung doktor magpiprint out naman ng papel na dadalhin ninyo doon sa nagbibigay ng yakap gamot. Yes. Oo. Opo. Tama po, sir. Ayan. So, kailangan kung antibiotic sa loob ng 2 araw, makuha mo na. Pag hindi mo nakuha, babalikan na naman doon, magpapareseta ka ng bago. So, yung maintenance, Yes. Opo. 4 na araw, dapat makuha mo na. Opo. 2 days po. 2 Within 2 days. Okay. Opo. At yung... Tapos, sige po, Doc. Go ahead. Yung pong gamot natin, hindi po siya all meds. Basta tandaan po natin, may gamot po na 54 medicines lang. Mhm. For now po yun, for this year. Oo, na may Baka akala listahan. po ng ating tagapakinig na lahat po ng gamot ay pwede. Hindi po siya pwedeng Hindi, lahat ng basta- antibiotic ay pwede pong i-cover. Kung ano lang reseta ng doktor, yun lang naman. Kung anong ireseta ng doktor, di yun ang Opo. makukuha mo roon. So, Doc, yung pagkuha naman, saan ba nila pwedeng kunin yung mga gamot kung hawak na po nila yung kanilang reseta? Meron po tayong, as of today, 162 na gamot providers within Calazon area po. Marami na rin po tayo. Marami po Marami na. tayong private and government facilities po. Opo, opo. And So- then maglalabas po si Region ng QR codes para magkaroon po kayo ng access lahat po ng taga Region 4A or kung saan pong karatig na region. Pwede pong iscan yung QR code para malaman po kung saan malapit na yakap, malapit na gamot providers, cancer screening, para hindi po mahirapan. Ganon din po yung list po ng mga gamot. Kasi ang gamot po, hindi po siya lahat sa isang pharmacy. Pwede po nilang ibigay ang 54 medicines. Meron po tayong pharmacies na 10 lang po ang committed na gamot. Baka akala din po kasi ng tagapakinig natin, ng mga members, na ang isang pharmacy po, yung 54 meds po ay kumpleto. Minsan Okay. po may 10 lang, may 15 lang, opo. Hindi po siya sa lahat. Okay. Hindi kasi pag nagreseta naman yung doktor, ipapaliwanag naman siguro sa kanya, no, ito lang ito lang ang kukunin mo ron, ito lang ang ibibigay sa iyo. Oo, pero at least sa pag-explain kasi ni Doc, may idea na tayo kung paano na ito muna yung una nating gagawin, ito yung mga kailangan na dalhin, 'di ba? Ang tanong ho, Doc, yung bang mismong pasyente ang kailangan pumunta doon sa gamot na kukunan niya, doon sa gamot facility? Paano kung Hindi- medyo mahina mahina, na hindi makalakad. Correct. Pwede bang yung anak ang may dala ng Pwedeng representative? reseta? Oo. Opo.
Inaalaw naman po ang representative, authorized representative, kung hindi po pwede ang ating member. Kailangan lang po magdadala ng authorization letter na may sign po ni member, tsaka po ng ating authorized representative. Dadala po ng valid ID, both po ni member tsaka po ni representative, para makakuha po ng gamot. Alam nyo naman sa bukid, yung authorization letter, pwede bang isinulat lang sa isang Sulat kamay papel lang. na pinapayagan ko ang aking Opo, anak na kumuha ng gamot. Yes, inaalaw naman po. Ayun, basta may pirma. Opo. Tapos kung hindi po siya makasign, pwede naman po i-thumb mark. Thumb mark Kung na hindi po lang. makapirma. Kahit sa puwit ng kaldero Pwede lang. naman po. Kahit sa puwit ng kaldero lang na may uling, pwede na yon. Oo. Pero Pwede po. basta hindi May mabura. ano lang po, authorization. Oo. Basta hindi mabura. Doc, pwedeng magtanong, sabi dito si Ditas, isa nating loyal listener, nakikinig siya at nag-message siya sa comment section ng ating FB live streaming. Yung mga OFWs na gustong magmiyembro sa PhilHealth, paano po ba ito? And are they also covered? Pwede silang mag-avail sa yakap. Pero kasi pag OFW ka, syempre nasa abroad ka, di ba? So, paano po kaya yun? Yes po. Ang atin po kasing yakap ay dapat po ay naririto sa Pilipinas. Oo. Wala pa po tayong Abroad. overseas. Oo. So, siguro darating po yung time na for overseas din po siya. Sana, no? Kailangan lang po kasi Oo. nandito. Opo. Oo. By the way, sa mga, Kailangan andito po sa mga sila. nakikinig po, itong binabanggit ni Dr. Daisy, although region 4 po siya, ito po ang patakaran Ito naman. yung sistema sa lahat. Oo. Sa buong Pilipinas. Yes, Opo. Alright. Doc, yung mga gamot lang kasi baka mamaya may pumunta na, ay hindi ito yung unang reseta sa akin eh. Doktor, halimbawa pupunta doon sa health center. Tapos alam niya nung una siya magpa-check up halimbawa sa isang ospital yung reseta sa kanya iba. Ngayon, bakit itong ire-reseta ng doktor? Pwede bang mamili yung pasyente ng gamot? Hindi. Hindi po. Oh. Dapat po yun ay nakadepende po sa ating doktor, sa ating Ayun. pong physician. Ayun, partner, oo kasi. Opo. Hindi. Sir Henry, hindi rin po siya pwedeng mag-insist ng laboratories din niya. Gusto kong magpa-ultrasound, gusto kong magpa-x-ray. Yun po ay nakadepende sa ating Sa mga physician po. doktor. Opo. Tapos ma'am, yung iba baka nag-e-expect ng mga mamahaling gamot, yung mga branded. Ano po ba ang mga gamot na makukuha doon sa gamot facility? Yan po ba yung mga generics o paano po ba? Kasi meron po tayong tinatawag na fixed fee. Si PhilHealth po ay may kaukulang amount po ng bawat isang gamot. Oo. Yun po naman ay nasa middle range po ng ating pong DOH and PhilHealth na napagkasunduan. Ayun. So yun po ay, kung yun po ay i-commit ni pharmacy na kaya po niya yung price na yun, depende po kung anong brand ang i-commit ni facility. So kung yun po ba ay branded or generic, nasa facility na po siya. Opo, pero okay. maganda nun, 20,000 per year ang bawat isang pasyente. Yun ang allotment sa bawat isang pasyente. Maraming gamot na yun, doktora, no? 20 mil? Opo, Oo. 20,000. Tsaka malaking tulong na rin sa mga kailangan regular na uminom ng kanilang maintenance medicine. Kaya lang pala, doktora partner, kung halimbawang ikaw ay PhilHealth member lang, pero hindi ka nagpa-register doon sa Yakap. Health Facility Provider, halimbawa doon sa health center o ospital, hindi ka rin makaka-avail ng libreng gamot kasi nga yung reseta ay manggagaling doon sa doktor kung saan ka nakarehistro o naka-assigned. Tama po. Oo, kaya yung mga... Kaya dapat Sir Henry, pa-member, pa-register na po sila. Oo nga, pumunta sila doon. Kailangan na po sila magpayakap. Oo, magpayakap na yung mga wala pang kayakap, yung mga hindi pa nayayakap tungkol dito sa pasilidad na ito, yung mga nakikinig sa atin, lalo sa mga bukid-bukid. Pumunta na sila sa health center, tuturuan naman sila. At tutulungan din silang Tutulungan po. tutulungan din magparehistro. At doon na rin sila i-interviewin kung sila ngayon. Ano ho? So, ano po ito? Tapos Sir Henry, Yes po.
pwede na po siya idiretso. Pag pumunta po sila sa isang health center na yakap po, didiretsyuhin na po yun. Pwede na pong registration hanggang consultation, Ayan. pagbibigay ng gamot, Ayun. pagbibigay ng labs. Didiretso na po siya. Para kumbaga Isahang puntahan na lang. puntahan. Isahang lakad. Isahan na lang po. Oo. Opo. Opo. Doktora, ito... Iniiwasan din po natin na magpabalik-balik Tama. po ang pasyente. Tama. Very hassle po kasi na galing po sa malayo, pupunta pa, pababalikin Oo. pa. Oo. Kailangan po maging easy accessibility po ang services. Tama naman. natin. Oo. So, doktora, ulitin lang natin ang proseso. Miyembro ka na ng PhilHealth, pero wala ka pang ID, pumunta ka uli sa health center, magpatulong ka para magka-ID. Okay. Pag may ID ka na, pumunta ka uli sa health center, sabihin mo, irehistro ka sa yakap. Okay. Pag rehistrado ka na sa yakap, magpakonsulta ka kay doktor ng health center o ng ospital na may yakap para mabigyan ka ng reseta at yun ang dadalhin mo doon sa parmasya na kayakap ng yakap para mabigyan ka ng libreng gamot. Ano po? Yan, Opo. ayan ang proseso para sa ating mga nakikinig. Pwede ba ang bata daw? Bata, matanda, binata, dalaga, buntis, ano ba yan? Lahat yan. Kasali ba? Lahat po ito, lahat po. Oo. Kahit po babies, mga Irerehistro. bagong panganak, basta Opo. po ay re-rehistro. Pero teka muna, pwede bang sa isang pamilya raw, wag naman sana, pero inirehistro si baby, inirehistro si tatay, pati si lolo at si lola, kasi baka daw mga ilangan ng gamot, kaya inirehistro na. Pwede daw ba yon? Lahat po. Ayun. Opo, lahatan po. Hindi lang po isang tao. Ang kailangan po natin makover buong Pilipinas. Hindi lang po isang pamilya lang. Ay, nako. So, ang atin naman pong PhilHealth Identification Number ay isa-isa po. Hindi po per family. Napaay na ko ako sapagkat ang galing magpaliwanag ni Doktora Daisy. Malinaw na malinaw. Kasing liwanag ng kanyang ngiti. Doktora, salamat ng marami sa inyo ha. Nawala yung Nako. video ni Doc. Ayun na si Doc. Ayan. Sige. Doktora, baka may mensahe kayo sa ating mga nakikinig at nanonood. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga facilities. Ganon din po ng ating mga members at lahat po ng stakeholders po na tumutulong kay PhilHealth para po mapalawig po ang ating pong yakap, ang outpatient services po ng ating programa, na hindi lang lahat po ng mga Pilipino ay pupunta sa ospital. Ang naging initiative po nito, ma-decongest po natin ang ating mga hospitals. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat po at kayo po ay patuloy na tumutulong sa amin sa PhilHealth para po magkaroon po na maiayos po ang mga programa po ni PhilHealth. Alright. So thank you po. Kung ano man po ang aming pwedeng maitulong, very open po ang ating local health insurance offices, ang ating pong regional offices para po sa iyo. Alright. Doktora, salamat po ng marami and have a good one. Salamat Thank you, po. Doc. Thank you po. Thank you po. Si Doktora Daisy Apolinar, ang PhilHealth Yakap focal person para sa accreditation ng mga nag-a-apply po ng Yakap facilities ng PhilHealth sa mga lalawigan at sa mga bayan-bayan. Thank you so much, Doktora Daisy Apolinar.